Binisita nga ni DILG Secretary Mar Rojas ang ating mga kababayan sa Davao Oriental na hinagupit ni Bagyong Pablo. Kasunod nito, isa sa ipinag-utos ng kalihim ay ang agarang pagbibigay ng relief goods at ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa lalawigan. Para sa detalye, narito ng PTV Davao. Dumating alas 11:30 ng umaga kahapon si DILG Secretary Mar Rojas upang makita kaagad ang pinsala na dulot ng Bagyong Pablo at upang malaman ang madaliang paraan upang may paabot kaagad ang kinakailangang ayuda. Ayon sa data ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 128 ang namatay, 151 ang sugatan, 21 ang nawawala, at 13,396 ang apektado o nag-evacuate na mga pamilya. Ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, kailangang may paabot kaagad ang mga tulong sa mga bayan ng Baganga, Katiil at Buston. Inutusan niya ang lahat ng mga kinaukulan, kagaya ni Provincial Governor Corazon Malanyaon at Mayor Michelle Rabat ng siyudad ng Mati na gumamit ng mga bangka, mga barko na nakadaong sa siyudad na sakyan ng mga relief goods. Dahil pre-positioned na ang mga relief goods ng mga LGU sa tatlong bayan, kung kaya hindi masyado silang naapektuhan sa unang araw ng hagupit ng bagyo, ngunit ngayon paubos na rin ang kanilang mga supply. Pinaabot ng sekretaryo na nais ng Pangulong Noy na handa ang kanyang administrasyon na tumugon kaagad sa mga sitwasyong ganito. Sa ngayon, blackout pa rin dito, ngunit pinakiusapan ni Secretary Rojas ang Davao Oriental Electric Cooperative na maibalik kaagad ang serbisyo nito at tumugon naman ang kooperatiba na maibalik ang power supply sa susunod na 48 oras. So yun ang situation dito, wala silang kuryente, wala silang komunikasyon, wala silang physical access. Nandito yung mga relief goods sa trabaho po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ni Governor Malanyaon. Nakapag-preposition na ng ibang mga pagkain at saka ng mga tubig doon, no? Pero naubos na yun eh. So ngayon yung sa DSWD, yung mga generator, yung mga tulong, mga tents ay nag-aantay dito para maidala doon sa lugar. Sinagawa ng mga municipal LGUs, kapulisan, army at volunteers ang first evacuation bago pa man humampas ang super bagyo. At handa naman ang tulong ng provincial government, ngunit ang problema ay ang access sa naturang mga munisipyo. So lahat, we started with from the time that we prepared for typhoon up to this time, talaga trying to get all the support of all agencies and trying to dispatch yung mga some truckloads of food supplies, lahat, and then also trying to assure the victims that they are actually we are looking into their welfare and we are addressing the immediate concerns. Pinansin naman ng kalihim ang kabayanihan ng mga sundalo na nagsakripisyo upang maipatupad ang tungkuling iligtas na mamamayan. Isang detachment ng 66 IB na naatasan na magpatupad ng evacuation ay tinangay ng malakas na agos. Isa ang patay. Ang kampo naman ng 67 IB sa Baganga ay winasak ng bagyo. Ang New Bataan Town ay gumuho doon at saka nagkaroon ng flash flood. There is an army detachment nga doon, kawawang-kawawa. Nag-locate sila doon temporarily, in effect to preposition para makatulong sa mga kababayan. Pero lumipad naman kaagad si Rojas sa Combal upang matingnan ang sitwasyon at maiulat sa Pangulo ang nangyari at ang kanyang rekomendasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, A.D. Arellano.